O manhil ng napakalakas ang Hellhound sa ating bida, sabay kumilos ito ng napakabilis para atakihin si Kang Wu. Napamura na lang si Kang Wu sa bilis ng pagsugod ng Hellhound, kaya naghanda siya para iwasan ang kagat ng dambuhalang butiki. Habang umiiwas ay napapaisip na lang siya na hindi siya makapaniwala na totoong Hellhound ang kaharap niya. Naghandang maglabas ng apoy sa bibig ang halimaw para ipang-atake sa ating bida. Matapos makapaghanda ng pag-atake ang Hellhound ay ibinuga niya ito sa ating bida. Sa lakas ng taking iyon ay nagkaroon ng malakas na pagsabog. Habang nag-aabang ang Hellhound ay ang ating bida naman ay nakatalon sa ere, habang naiisip na walang silbi ang kanyang blade, kaya paano naman ang kanyang sibat. Naglabas ng demonic energy sa kamay si Kang Wu ang ginamit ang power of the Dark Spear. Pinaikot-ikot niya ang sibat sa ere, habang ang Hellhound ay nag-aabang lang sa pagbagsak ng ating bida. Ilang sandali lang ay bumagsak sa likod ng Hellhound ang sibat ni Kang Wu, kaya napaanggaw ito ng malakas. Nagkaroon ng makapal na alikabok sa paligid ng Hellhound kasabay ng pagbagsak ni Kang Wu. Napabuntong hininga si Kang Wu dahil akala niya ay tapos na ang laban. Pero laking gulat ni Kang Wu matapos makitang bumangon ang Hellhound ay sumugod sa ating bida ng napakabilis. Muntik nang makagat si Kang Wu ng matatalim na pangil ng halimaw, pero agad siyang nakaiwas at nakakilos palayo. Naging seryoso na si Kang Wu, kaya naglabas siya ng demonic energy sa kanyang mga kamay, sabay gumamit ng power of earth. Biglang bimitak ang lupa kaya nawala sa balansi ang pasugad na Hellhound. Tumalon si Kang Wu at naghabang lumikha ng sibat sa kanyang mga kamay, sabay itunusok sa ulo ng Hellhound at ibinaon. Gumamit ng napakalakas na puwersa si Kang Wu para mas may baon pa sa ulo ang sibat at ibaon sa lupa para tulugyang matalo ang dambuhalang butiki. Sa lakas ng puwersang dulot ng pag-atake ni Kang Wu ay nagtalsikan ang mga bato, matapos mawala ng alikabok ay may naiwang malaking butas na pinagbaunan ng Hellhound. Pero ilang sandali lang ay biglang lumabas sa butas ng halimaw at inatake si Kang Wu. Kaya tumilapon ang ating bida at nakabalik sa balansi. Nagngit-ngit na sa galit si Kang Wu dahil di niya matalo ang kalaban. Nakatayo lang sa harap ni Kang Wu ang Hellhound habang nanlilisik ang mga mata nito sa ating bida. Napaisip na si Kang Wu kung bakit hindi sumusugod ang Hellhound. Ilang sandali lang ay naglabas ng apoy ang Hellhound sa katawan nito. Umanhil ang Hellhound at tuluyang naglagablab ang katawan. Matapos nun ay bigla itong sumugod patungo sa ating bida. Napangiti na lang si Kang Wu habang sinasabi na isang ulol ang Hellhound dahil hindi nito alam kung saan ito lulugar. Nagsagawa si Kang Wu ng pangmalakasang stance habang naglalabas ng demonic energy sa kamay. Matapos nun ay ginamit niya ang Demon Baphomet, ang Power of 1,000. Habang magsasalpukan na ang dalawa ay ang ating bida ay nag-umapa na sa lakas inilabas na ang kanyang pagiging Super Saiyan. Sabay binigwasan niya ng isang malakas na uppercut sa pangaang Hellhound, kaya tumilapon ito pataas ng ere. Nahalatang nawala na sa ulirat habang nakalawit ang dila dahil sa uppercut na inabot. Pagbagsak nito ay nagkaroon ng makapal na alikabok. Nagbuntong si Kang Wu habang iniisip na nakakasulasok ang Hellhound. Nagtangka pang bumangon ang halimaw, kaya naghanda na ulit sa pakikipaglaban si Kang Wu. Umanhil pa ang Hellhound pero kalaunay bumagsak din ito at namatay. Napabuntong hininga na lang si Kang Wu sa nakita. Ilang sandali lang ay may nagpakita na notification na tagumpay na natalo ni Kang Wu ang C-Rank Cracks Fragment. Sunod-sunod pa na notification na, tumaas ang XP ng ating bida, at ang level ay tumaas ng 5, at nakaabot na din sa level 30, at nakarating na sa ika-4 na awakening. Ayon sa notification na ang ika-4 na awakening special ability, ay Ruler of the Demonic Energy, A rank. Ang epekto nito ay ang user ay maaaring gumamit ng demonic energy ng mas mabilis at natural. At maaari itago ang demonic energy mula sa ibang tao. Napaisip si Kang Wu na kung ano ang Cracks Fragment. Napaisip si Kang Wu na kung nagmula sa Emperor No ang Cracks. Pero paano naman kaya nakapunta ang Hellhound sa ganitong lugar? Naisip pa niya na hindi gaya ng Hellhound na nakakagamit ng kapangyarihan ng 7 prinsipe ng Emperor No. Napatanong na lang siya na bukod dun ano naman kaya ang konsepto ng Cracks, hindi kaya ang ibig sabihin nun ay Hell. Napakamot na lang si Kang Wu dahil sa kanyang mga iniisip na nagpapagulo sa kanyang pag-iisip.
Napasabi na lang si Kang Woo na dinalang niya pag-aaksayahan ang mga bagay na hindi naman nagbibigay ng kahit isang clue man lang. Mas mabuti pang suriin na lang ang sinabi sa notification. Natuwa si Kang Woo matapos makita ang madaming notification. Lalo na sa kanyang ika-4 na awakening at ang rank pa nito ay A. Kaya sinubukan niya agad kung gaano kalakas ang kanyang ika-4 na awakening. Ipinakain ni Kang Woo sa kanyang gluttony ang bangkay ng Hellhound at mapapansin na sobrang laki na ng gluttony ni Kang Woo na may naglalakihang mga pangil. Naging mukhang demonyo na naman si Kang Woo habang iniisip na malapit nang mabuksan ang Myriad Demon Gate, magiging mas malakas pa siya kaysa nung nasa Emperor No siya. Tuluyan ng nilamon ng napakalaking gluttony ni Kang Woo ang Hellhound. Matapos ng paghunting ni Kang Woo ay lumabas na siya sa gate habang nag-iingat ng katawan. Masayang-masaya si Kang Woo dahil nasiyahan siya sa araw na ito, at gusto na niyang umuwi ng bahay para makakain ng kimchi jjigae. Nagulat si Kang Woo matapos makita ang isang pamilyar na tao. Ito ay ang babaeng umatake sa kanya sa computer shop na si Cho Yeonju ang Red Rose Guild Master. Sinabi ng babae sa ating bida na tagal nilang di nagkita. Hindi naman nasiyahan ang ating bida matapos makita ang babae. Ayon sa ating bida na hindi naman siya close para magbatian. Ni hindi pa nga sila nakakapagpakilala sa isa't isa. Nagpakilala ang babae na siya si Cho Yeonju. Nagulat bigla si Kang Woo matapos malaman ang pangalan ng babae, matapos maalala na ang pangalan na iyon ay ang nabanggit ng dalawang nag-uusap sa support center. Habang napatanong sa isip na kung ang babae ay ang isa sa 5 sikat na guildmaster. Ang Mir, Onuri, Hanyel, Sanare, at Red Rose. Kumpiyansang sinabi ng babae na siya ang guildmaster ng Red Rose, Cho Yeonju. Napangiti si Kang Woo at naisip na hindi nakakapagtaka na malakas ito. Sabay tanong sa babae na kung anong kailangan ng guildmaster sa kanya. Sinabi ni Cho Yeonju na iniimbestigahan niya ang ating bida. Pangalan o Kang Woo, ipinanganak noong 1995, kasalukuyang edad 25. Dagdag pa ng babae na tumira ang ating bida sa Changsong Orphanage, at namuhay mag-isa matapos umalis ng ampunan. Nagtaka na lang ang ating bida dahil alam ng babae ang tungkol sa buhay niya. Dagdag pa ni Cho Yeonju na, matapos ng 5 taon ay walang impormasyon mula sa ating bida. Pero nagparehistro ito bilang player ngayong taon. Tanong ni Cho Yeonju kung tama bang lahat ng iyon. Sagot ng ating bida na hindi niya alam kung bakit iniimbestigahan siya nito, at inaming totoo lahat ng sinabi nito. Dagdag pa ni Cho Yeonju na nagparehistro si Kang Woo bilang player noong ika-16 ng Marso, halos 3 linggo ang nakalipas. Salaysay pa ni Cho Yeonju na ang test support center ay minarkahan si Kang Woo bilang unang awakang ng F-rank. Kaya nakakasigurado siyang mali iyon. Habang ang ating bida ay masama na ang tingin matapos maalala noong napahiya siya sa support center. Salaysay pa ng babae na kung totoong F-rank lang si Kang Woo ay hindi nito kayang mag-hunting ng mag-isa sa C-rank gate, matapos ng 3 linggo. Ayon pa sa babae na bigla na lang lumitaw si Kang Woo matapos ng 5 taon at ngayong nang haanteng sa C-rank gate. Hula ni Cho Yeonju na binili lang ni Kang Woo ang pagkakakilanlan nito sa kung sino dahil ang totoo isa talaga itong criminal. Pero ang mukha nito at fingerprint ay tugma sa dati nitong pagkakakilanlan. Tanong ng ating bida na kung saan naman nakuha ng babae ang kanyang fingerprint at mga impormasyon. Tugon ni Cho Yeonju na makikilala ang fingerprint nito matapos kumuha ng lihensya. Napapaisip na lang si Kang Woo na ang mga malalaking guild ay may malaking otoridad dahil sa mga impormasyon niyang nakuha. Sa isang banda ay sinasabi ng babae na inaalam nito kung pinikilang ni Kang Woo ang pagkakakilanlan nito. Maya-maya pa ay sinabi ni Cho Yeonju sa ating bida na sa totoo lang ay may napakalawak na talento ng ating bida at balang araw ay malalampasan pa siya nito. Tugon ni Kang Woo na salamat sa pagsamba sa kanya ng babae, sabay tanong na kung ano talaga ang gusto makuha ng babae. Sinabi ni Cho Yeonju sa ating bida na gusto niyang isponsoran ang ating bida. Bilang guildmaster ng Red Rose, gusto niyang bigyan ng regalo ang player na si Kang Woo. Sinabi ng ating bida na hindi niya inaasahan iyon, kaya tanong ni Cho Yeonju na ano naman ang inaasahan nitong sasabihin niya. Tugon ni Kang Woo na iniisip niya na aayain siya ng babae na sumali sa Red Rose Guild. Sagot ni Cho Yeonju na paano naman niya hahayaan sumali ang isang tao na nagtatago sa F-rank,
Dagdag ng babae na hindi naman ito tinatago ang kapangyarihan nito simula pa lang at sinabi na yun ang ginagamit ng ating bidang paraan para makasali sa guild niya sa simula pa lang. Napaisip si Kang Woo na sa totoo lang ay hindi naman talaga niya tinatago ang kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Cho Yeonjo na gusto lamang niyang bigyan ng financial support ang ating bida para makapag-level up ng mabilis. Pang-asar ng ating bida na kung ang kapalit noon ay magpapatulong ito sa kanya doon sa nilalaro niya noong nakaraan sa computer shop kung saan sila nangkita. Matapos marinig ni Cho Yeonjo ay nagliyab ito sa galit sa ating bida. Maya-maya lang ay kumalma na si Cho Yeonjo at sinabing siya ay guildmaster, gusto lang niyang magbigay ng suggestions. Tanong ni Kang Woo na bakit naman siya nito bibigyan ng sponsor. Tugon ni Cho Yeonjo na dahil ang ating bida ay mas magiging malakas. Isang bayuhang player lang ang ating bida matapos ng 2 linggo, at sa loob ng mixing panahon ay lumakas ito agad na kayang makapag-solo hunt sa EDC na gates. Magiging mas malakas pa ito higit pa sa kung anong mayroon ito ngayon. Tanong ng ating bida sa babae na ano ang ibibigay nitong sponsor sa kanya. Sagot ni Cho Yeonjo na una sa lahat bibigyan niya ang ating bida ng temporary gate pass na papayagan itong makapasok sa A-rank gate at pababa ng walang hinihinging level restrictions. Natuwa si Kang Woo sa magandang offer sa kanya. Dagdag pa ng babae na kung gusto ng ating bida ng party members ay bibigyan niya ito ng makakasama mula sa kanilang guild dip hindi sa kinabibilangan nitong classes. At kapag gusto ng ating bida na ibinta sa kanila ang mga magic stone na makukuha nito ay hindi nila ito kukunan ng mataas na buwis. Natuwa si Kang Woo sa mga offers sa kanya ng guildmaster. Dagdag pa ni Cho Yeonjo na pwede din nilang pahiramin ang ating bida ng mga kagamitan. Mga kakaibang sandata at armor, pero nangangailangan ng deposit, pero ang mga epic at pababa lang ang maaaring hiramin. Bibigyan din nila ang ating bida ng bahay at sasakyan kung kinakailangan. Sabay tanong sa ating bida na ano sa tingin nito. Napapaisip si Kang Woo na masyado na iyong kahina-hinala, dahil sobrang pabor sa kanya masyado. Salaysay ni Cho Yeonjo na hindi ibibigay ng guild sa ating bida lahat ng lever, ang kanilang guild ay may mga task na kailangan gawin. At kapag dumating ang takdang oras ay obligado na gawin. Naiisip ni Kang Woo na ang guild ay nagbibigay ng sponsor na may kapalit na mga misyon. Hiling ng ating bida na bigyan siya ng impormasyon tungkol sa mga task na kailangang gawin. Pero di pumayag si Cho Yeonjo at sinabing hindi pa niya pwedeng sabihin sa ngayon. Inabot ni Kang Woo ang kanyang kamay at sinabing tinatanggap niya ang alok ni Cho Yeonjo. Napangiti ang babae dahil napapayag niya ang ating bida. Nagkamay ang dalawa habang iniisip ni Kang Woo na hindi niya palalampasan ang ganoong oportunidad. Shoutout kay Idol Daniel Bellarmino 532. At sa mga gustong magbahagi ng super thanks sa inyong taga-recap ay malugod kong tatanggapin bilang tulong at para ganahang mag-upload ng mga videos. Nakangiting sinabi ni Yoonjon hindi nagkamali ang ating bida sa kanyang desisyon, matapos tanggapin ni Kang Woo ang kanyang offer. May pananabik namang nagtanong si Kang Woo kay Yoonjon kung kailan ito sasabihin sa kanyang ang tungkol sa commission request. Sumagot naman ang babae na pagdating ng tamang oras, dahil ayon kay Yoonjon, hindi pa handa si Kang Woo at mahina pa ang kanyang kasalukuyang level. Buong kumpiyansa namang sinabi ni Kang Woo, na mas malakas siya higit sa inaasahan ni Yoonjon. Napatitig naman sa kanya ang babae, matapos marinig ang kanyang sinabi habang nasa isip na mayabang ang ating bida, saka bahagyang napatawa. Upang hindi na magpumilit pa si Kang Woo, sinabi ni Yoonjon na hindi nga ang level ni Kang Woo ang dahilan kung bakit ayaw niyang magbigay ng impormasyon tungkol sa commission. Ayon kay Yoonjon, wala pa silang matibay na ebidensya, at hindi niya ito maaaring i-discuss habang hindi pa sapat ang mga ito. Sandali namang tumahimik si Kang Woo, at sinabi sa isip na walang dahilan upang madaliin ang babaeng kaharap. Iniabot ni Yoonjon ang kanyang cellphone sa ating bida, saka inutos na ilagay ang kanyang number dito, na agad namang sinunod ni Kang Woo. Sa patuloy na kanilang pag-uusap, tinanong ni Kang Woo kung kailan siya makakakuha ng equipment. Agad namang sinabi ni Yoonjon na ngayon din ay maaari na silang kumuha, na kaagad sinang-ayunan ni Kang Woo. Nasa isip ng ating bida na kakailanganin niya ng gamit, upang di magamit ang kanyang demonic energy. Matapos mapagdesisyonan na kumuha ng kagamitan, sinabi ni Yoonjon sa ating bida na kailangan nilang pumunta sa kanyang guild house, na matatagpuan sa Soul Station.
Namamangha ang mga tao, bata man o matanda san maharang kotse na huminto sa kanilang harapan. Isa itong Porsche 918 Spider, kulay puti at kumikinang sa sikat ng araw. Pumoroda ito malapit sa kinaroroonan ng ating bida na nakatayo at naghihintay. Nang bumukas ang pinto ng kotse, iniluwa nito si Yunjon at sinabi kay Kang-woo na pumasok na ito at aalis na sila. Nang nasa loob na sila ng sasakyan, naitanong ni Kang-woo lang magkano ang kotseng iyon habang palingalinga at labis na namamangha. Sumagot si Yunjon na sa pagkakatanda niya ay 10 million won. Nanlaki ang mga mata ni Kang-woo sa gulat, nang marinig ang presyo ng magarang sasakyan. Napaka-smooth ng tunog at tabko nito, na lalong nagpamangha sa ating bida. Nang makita ang labis na pagkamangha sa mukha ni Kang-woo, sinabi ni Yunjon sa ating bida na kung nais niya, ay maaari din silang mag-provide ng ganong sasakyan para sa kanya. Dahil sa tuwa tinawag niyang Nuna si Yunjon, na nagpabigla naman sa babae. Dagdag pa ni Kang-woo, na simula sa araw na yun Nuna na ang itatawag niya rito, na ang ibig sabihin ay ate. Nandidiri namang tumingin si Yunjon kay Kang-woo, saka sinabing hindi siya humiling kay Kang-woo ng nakakasukang bagay. Pinaghalukip-kip ni Kang-woo ang kanyang dalawang braso, saka sinabi sa nandidiring si Yunjon na mag-focus ito sa pag-drive. Dagdag pa ni Kang-woo na malaya si Yunjong, bigyan siya ng ganon kagarang sasakyan. Seryoso namang sinabi ng babae na kapag tinanggihan ni Kang-woo ang commission request, babawiin niya ang ibibigay na sasakyan. Patuloy ang kanilang usapan at pang-osar ni Kang-woo sa babae sa kanilang buong biyahe. Nang makarating na sila sa Guild House, sinalubong sila ng isang utusan sa kinuha ang susi ng sasakyan upang iparada ito ng maayos. Manghal namang nakatingin si Kang-woo sa napakalaki at magandang building na nasa kanyang harapan, nasabi pa niya sa kanyang isip, na halos kasing laki na ito ng Player Support Center. Alam niyang hindi siya nagkamali sa pagpili sa guild na sinalihan. Pagpasok nila sa loob, agad silang sinalubong ng dalawang lalaki. Iniabot ng isang lalaki ang kayang kamay kay Kang-woo, saka masayang nagpakilala na siya si Park Hyun-woo, team leader ng Red Rose. Kinamayan ito ni Kang-woo saka din siya nagpakilala sa lalaki. Pinakilala naman ni Hyun-woo ang malaking lalaki sa tabi niya na si Moon Young-ho, ang kanilang commander-in-chief. Matalim itong nakatitig sa ating bida na para bang handa siya nitong kainin ng buhay. Muling nagsalita si Hyun-woo at masayang binati ang ating bida, habang si Young-ho ay walang imik at masama pere ng tingin sa kanya. Sinabi ni Hyun-woo na sasamahan niya si Kang-woo na mag-ikot sa buong guild, ngunit pinigilan naman siya ni Yunjon sa kasinabing madami pa itong dapat gawin, kaya't siya na ang baalang mag-ikot kay Kang-woo. Pagkarinig nito agad na yumuko si Hyun-woo at nagbigay galang, saka nagpasalamat sa kanilang guildmaster bago tuluyang nagpaalam na umalis. Napansin ni Yunjon na hindi inaalis ni Young-ho ang kanyang tingin sa ating bida, kaya't tinanong niya ito kung ano ang problema. May diin naman na sinabi nito, na nais niya munang kilatisin si Kang-woo, habang seryoso pa rin ang kanyang mukha. Nagsimulang maglakad ang tatlo patungo sa kanilang guild's item storage. Habang papasok, sinabi ni Yunjon kay Young-ho at Kang-woo, na mabuting magkasundo na ang dalawa dahil magiging madalas ang kanilang pagkikita. Nang makapasok sa loob, tumambad kay Kang-woo ang maggagandahang mga armas. Sinabi ni Yunjon na maaaring gamitin ni Kang-woo ang kahit anong armas, ngunit para sa mga unique rank equipment, kailangan niyang magbayad upang magamit ito hanggat gusto niya. Iginala ni Kang-woo ang kanyang mata sa buong lugar, namamangha niyang sinusuri ang bawat armas na naruroon. Nagtanong ang ating bida kung meron bang armas doon na legendary rank. Mabilis at may pagmamalaki namang sumagot si Yunjon na meron siya nito. Dagdag pa nito na kung ito ang nais hiramin ng ating bida, kailangan niyang mag-deposit ng 50 million won. Napaikom ng bibig si Kang-woo dahil hindi pa niya kaya ang ganoon kalaking halaga. Kaya't sinabi niya kay Yunjon, na nais niyang tingnan muna ang mga epic equipment. Napalingon sila sa likod ng inis na magsalita si Young-ho, at galit na sinabi kay Kang-woo na gumalang siya sa kausap. Walang emosyon namang nakatingin si Kang-woo sa lalaki, na nagtanong kung ano ang sinabi nito. Labis na galit ang nararamdaman ni Young-ho, na muling sinabi sa ating bida na gumalang siya sa pakikipag-usap sa kanilang guildmaster. Halos lumuwa ang mata nito dahil sa pagpipigil ng kanyang galit. Mapang-asar naman nangunit si Kang-woo at sinabing ayaw niyang gawin ang utos ng lalaki. Nang marinig ang sagot ni Kang-woo, agad hinugot ni Young-ho ang kanyang hawak na espada.
Patuloy naman ang nakakaasar ng ngiti ni Kang Woo, at hindi alintana ang paparating na panganib. Nang tuluyan ng mahugot ni Yung Ho ang kanyang espada, mula sa likuran ay galit na nagsalita ang kanilang guildmaster na si Yun Jon. Mariin itong kinapitan ang nakaakmang espada, saka pinagsabihan ang main isang si Yung Ho. Nag-aapoy ito sa galit habang patuloy na sinasabon ang kanyang chief commander. Sinabi nito kay Yung Ho na wag sila nitong pakialaman. Sa kabilang banda, walang imik na nakatingin si Kang Woo sa dalawa. Matapos marinig ang lahat ng sinabi ni Yun Jon, sumagot si Yung Ho na naiintindihan niya ang utos ng kanilang guildmaster. Hinarap naman ni Yun Jon si Kang Woo at sinabihan din na huwag nang pumutol pa, dahil baka mapahawak lamang siya. Napairap naman si Kang Woo na walang magawa kundi ang sumang-ayon. Patuloy ang pagsasalita ni Yun Jon sa inaakalang nakikinig na si Kang Woo. Samantalang si Kang Woo naman ay malayo ang isip na nakatingin sa papaalis na si Yung Ho. Nasabi niya sa isip na napaka-loyal nito sa kanilang guildmaster, at walang anumang kakulangan sa alinmang aspeto ang guild na kinabibilangan. Matapos ang ilang saglit na pag-iisip, agad niyang sinabi sa babaeng kaharap, na kung maaari ba siyang humiram ng isang unique rank equipment. Habang magkakalapat ang dalawang palad at may nakikiusap na titig, saka tinawag na nuna si Yun Jon. Sumagot naman si Yun Jon na sa ngayon ay hindi pa maaari, ngunit maaari niya itong mahiram pagtapos ng kanilang internal meeting. Matapos sabihin iyon ni Yun Jon, malakas na puwersa ang naramdaman ni Kang Woo mula sa kanyang yuluhan. Pinadaplisan siya ng suntok ng isang galit na lalaki mula sa kanyang likuran. Umuusok ang ilong ni Yung Ho sa galit matapos marinig si Kang Woo na tinawag na noon si Yun Jon na kanilang iginagalang na guildmaster. Galit na galit nitong sinugod si Kang Woo at malakas na ihihampas dito ang kanyang espadang, hind na niya nagawang hugutin pa sa kaluban. Matapos mapawi ang makapal na usok, nanlaki ang mga mata ni Yung Ho, nang makita ang kanilang guildmaster na salo ang kanyang espada. Galit itong direktang nakatingin sa kanya, saka tinanong kung nakalimutan na ba agad ni Yung Ho. Ang paalala niya wala pang ilang minuto ang nakararaan, o wala lang talaga itong balak na sumunod sa utos niya. Kasunod ang pag-osek ng tingin. Kabado naman at di makaimak si Yung Ho, nang marinig ang mga sinabi ng kanilang guildmaster. Puwersahang inihagis ni Yun Jon ang salo niyang espada dahilan upang mapatambas si Yung Ho, sa kapag-alit na, sinabi dito na umalis ito sa kanyang harapan. Mautuwidad din niyang sinabi sa lalaki na kapag naulit pa ito, kailangan na ni Yung Ho ng disiplina. Agad na humingi ng paumayan ang commander-in-chief, dahil sa kanyang inasal, ngunit halata pa din ang galit nito sa ating bida. Matapos ito, tuloy ang makabuluhang pag-uusap ng dalawa habang si Yung Ho ay tahimik na nakikikinig. Tinanong ni Yun Jon ang ating bida, kung anong klaseng unique rank equipment ang kailangan nito. Sa kabilang banda tumayo si Yung Ho at akma ng aalis, nang marinig niya nang sabihin ni Kang Woo. Humiling ang ating bida ng isang armor na hindi mabigat upang madaling makakilos, isang armor na may great basic functions. Habang nag-iisip si Yun Jon ng armor na gaya ng hinihiling ni Kang Woo, sumingit sa gitna ng usapan si Yung Ho. Sinabi nito na kung magagawa siyang talunin ng ating bida sa isang duelo, ibibigay niya rito ang kanyang armor. Dagdag pa nito na ang armor niya ay isnag unique rank at may great basic effect. Sa gitna ng pagsasalita ni Yung Ho, nagulat ito nang biglang marinig ang mataas na boses ni Yun Jon. Papalapit ito kay Yung Ho habang nagliliwanag ang mga kamay, at handang bigyan ng leksyon ang kanyang chief commander. Napaatras naman si Yung Ho at agad na iniharang ang kanyang kamay sa mukha dahil sa takot. Agaran namang iniharang ni Kang Woo ang kanyang kamay, upang pigilan ang galit na guildmaster, saka sinabi ni Kang Woo na maayos ang paghamon ng duelo ni Yung Ho. Natigilan naman si Yun Jon dahil sa narinig, seryoso niyang tinitigan si Kang Woo, habang nasa isip na siguradong mas naging malakas na si Kang Woo kumpara noon, ngunit sigurado siyang hindi nito nalampasan ang kanyang kakayahan. Ayon kay Yun Jon si Moon Yung Ho ay nasa level 67 na, nalampasan na din ito ang tinatawag na Wall of Effort upang maabot ang kanyang 6th Awakening. Ito rin ay naging pinakamalakas sa lahat, matapos ang kanyang 7th Awakening. Nasabi din niya sa isip na kahit malakas ang ating bida, wala siyang laban kay Yung Ho. Pagalit na sinabi ni Yun Jon kay Yung Ho, natigilan ang pagsasabi ng walang kwentang bagay, at umalis na sa kanilang harapan. Sinabi din niya kay Kang Woo, na tumigil na din ito sa pang-asar sa commander.
Ngunit imbes na sumunod sa utos ni Yunjan, nakangising sinabi ni Kang Woo na tinatanggap niya ang duelo. Bahagya din namang napangisi si Yung Ho dahil sa narinig, habang nasa isip na pagsisisihan ni Kang Woo ang kawalan niya ng galang sa kanilang guildmaster. Umaapoy ang kalooban niya sa galit, habang sinasabi sa kanyang isip na si Yunjan ang babae na siyang nagligtas sa kanya, ang master na kanyang pinanumpaan, at ang babaeng inaalayan niya ng kanyang puso, habang matalim na nakatingin sa ating bida. Sa kabilang banda, may pag-aalala namang humarap si Yunjan sa ating bida at tinanong kung ano ang ginagawa nito. Dagdag pa niya na siguradong mamamatay si Kang Woo sa laban na iyon. Parang bingi namang nakatawa ang ating bida, habang iniisip ang armor na makukuha niya matapos ang laban. Naglakad sila patungo sa isa pang silid, upang doon simulan ang duelo. Walang imak ang guildmaster na si Yunjan, habang si Kang Woo ay malawak na nakangiting pinuri ang silid. Habang naghahanda ang dalawa para sa laban, nasa likod ni Kang Woo si Yunjan at pasimpleng bumubulong. Sinabi nito sa ating bida na habang papalapit ang laban, lalong nakakabaliw ang susunod na mangyayari. Hindi mawala ang ngiti ni Kang Woo habang nag-iinat ng katawan, na sinabi kay Yunjan na ayos lang ang lahat sa kamalakas na tumawa. Asar naman na sinabi ng babae na pagsisisihan ito ng ating bida. Nagsalita mula sa di kalayuan si Yung Ho at sinabing, magsimula si Kang Woo kapag handa na ito. Sinabi pa nito na ibibigay niya kay Kang Woo ang unang 3 segundo, dagdag pa ni Yung Ho na umatake ang ating bida hanggang gusto niya, habang nakangising nakatingin sa ating bida. Napatawa si Kang Woo dahil sa narinig, saka sarkastikong sinabi sa lalaking kaharap, natigilan nito ang pagiging hanggal at hugatin ang kanyang espada. Puno ng kumpiyansa namang nakatayo lang si Yung Ho at walang balak hugatin o gamitin ang kanyang espada. Mayabang na sinabi nito na wala siyang intensyong gamitin ang buong kapangyarihan niya, laban sa isang pasaway na kagaya ng ating bida. Nang marinig ito, bahagyang umupo si Kang Woo at nag-umpisang magpalabas ng asul na enerhiya mula sa kanyang kamay, habang sinabing ibibigay niya ang hinihiling ni Yung Ho. Napahabol ng tingin si Yunjan nang may animoy kidlat ang dumaan sa bilis nito, mabilis pa sa 1 segundo ang pag-atake ni Kang Woo sa katunggali. Sinipa niya ito na tumama sa sikmura at hindi man lang nagawang makaiwas, matapos niyang gamitin ang power of speed. Gulat na tumilapon si Yung Ho at bumangga sa pader, dahil sa bilis at lakas ng puwersa na tumama sa kanya. Halos mapasuka si Yung Ho sa laki ng pinsala na tinamo, dahil lamang sa isang malakas na atake. Lupaypay itong bumagsak, habang may pagtatanong kung paano ito nangyari. Sipu nito ang kanyang tagiliran habang ramdam pa din ang matinding pananakit. Parehong reaksyon at pagtatanong din ang nangyari sa utak ni Yunjan. Uubo-ubong nasabi ni Yung Ho sa sarili, na kung hindi dahil sa gargoyle armor na suot niya, maaaring natapos na ang kanyang buhay. Hinugot ni Yung Ho ang kanyang espada mula sa likuran, saka ito itinuon sa sahig upang magsilbing tungkod sa pagtayo. Hindi niya inaasahan ang alinman sa mga nangyari, kaya't naitanong niya sa sarili na kung paanong ang tulad ni Kang Woo, ay isa pa lamang baguhan at player sa loob pa lang ng 3 weeks. Nasa harap niya ang ating bida habang malademonyong nakangiti.